Good morning. Ang ating title, More Blessed to Give than to Receive. This is one of the statements ni Christ that only Paul recorded. Ayaw ba mga nga may usap or statement ni Christ nga si Paul ra nakabantay. Although kabantay si Robang mga pero wala sila ka-record ano yung statement. Anyway, pero panahon na, many people think nga December is the month of giving. Okay? Kailangan din mga bonus. Kailangan din mga 13-month pay, 14-month pay, although November pa. But naging siya yung mga incentives, no? Madawat in December. But anyway, atong tanawang ka siya, more blessed to give than to receive. Kung saan ko siya yung blessed? So, palitan ko yan. Atong outline, we start with the introduction. And then I have a couple of points here. 4 points. First one is, go against the enemy's desire. Next, imagine the real beauty of giving. Then the third one, value others better than oneself. And emulate the wise man's example. Then we go through our introspection. Okay. Gusto ng blessed. Kaya nga tayong blessed, mga siya kabuok, naging sa Bible. Una, ini siyang dalagon ang meaning. Kung Greek at masihan, eulogitos. So, kanang word eulogy, diyan nagikan. Eulogitos. Eulogy. Literally, good words. So, kanang dalagon, makadahig ka ba? So, sa katao. Katong gisulti ni Angel Gabriel nga ito kang Maria, eulogitos to siya. Katong blessed are you among women. Anong blessed are you among women man? Naganagiyaw-yaw na sila prayer, wala kasabot siya pasabot na. Blessed, meaning dalagon siya, kaya nga naman, sa ilang panahon, dili lalim, mahibawa kang buntis, wapa ka na ninyo. Unlike today nga, marag wala na, showbiz, kadunay nga, marag i-chismis. Ano, mo pa yun pinakadaghang viewers kung ato na sa YouTube o sa TV. Kaya ng mga something like that. Pero sa unang panahon, it was really a taboo. Mabitaw nga si Joseph, kabantay mo? Si Joseph, nagununa siya nga bulagan niya sa Maria, kaya nabuntis nga, hindi pa sila naguban. Kaya makaululaw na sa unang panahon. So, pagdawat ni Maria, nga siya mabuntis, yun ay implication nga kaulawan, dalahingon yun siya. Ang Greek dito is eulogitos. Eulogitos. Ang kining atong tinaan karon, dili eulogitos but makarios. Makarios. Ang meaning ng makarios is happy. Malipayon. So diha ko lang daan mo tas malipayon ang naghatag kaysa nidawat. Murag lahig yun itong kasing-kasing siguro no kung lipay kay ka naghatag. Yung hindi siya na sayang man. Di ba? Pero hindi ka na hatag. Huwag na iklaro nga kan ba? Hindi siya na. So, kung saan yung pagkalipay, kung naghatag ka, nakuhaan ang imuha. Na kailangan moong word, makarios, mauna ang nasa Beatitudes. For example, there is Matthew 5, 3 and 4. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So sa verse 3 na, panahon blessed ya, makarios. Malipayan ko nung atong pobre niya sa espiritu. Siya, malipay ka, pobre ka. Diba? Marag-riso, ikalipay kung pobre ka. Diba? Pero the poor in spirit, so sa more of the spiritual matters, depende siya kami sa Ginoo. Nga nung angay siya malipay, bisang nagkalisod siya, or kanang poor in spirit, nagamay siya kibuhat nga langit ang buhaton, pero nasunod na siya sa Ginoo. Sobrang constrained kayo siya. Malipayon niya po siya, kaya naman, ang ginarian sa langit ilaha. Next, blessed are those who mourn. Kung saan yung pagkalipay, kung nagpagutang ka, diba, lisod kayo nga sa September, kung September na ito siya malipay ang pinungan eh. Malipayon ko no ang nagpagutang. Nga naman, na reason for, they will be comforted. Pagalipayon na sa Ginoo.
So, kanang napangutan diri, dili na siya napangutan na matyan. Moron ka nang natong mga struggles ba? Kaya kung Christian, magkinibuhi ka na Kristiyano, daghan kayong murag, magandahang kontra. Labi na karang December, daghan kang kontra. Kung kinabuhi ka Kristiyano, kaya is kaganahan mo, hindi ka matulog parte. So, kanang magpangutan, kaya daghan mga gitimayo, pero for the sake of God, for the sake of Christ, malipayon. Nga naman, doon ay comfort ngay hatag ang Ginoo. Okay? Sa verse 10, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So nakita na to, blessed, malipayon ang katong ginalutos. Isa na ganahan ninyong lutoson. Malipay daw mo sa ginala na, killjoy man ang mga Christians. Kaya na pala, wala ko ingat itong ulo. Diba? Hindi yun ikalipay. Pero yun dahil malipayon kadto na ginalutos tungod sa aking righteousness sake. Tungod ng alas pagkamatarong. Kaya ginarasan niya is, theirs is the kingdom of heaven. Ilaha ang ginarian sa langit. Doon ay reward actually nga nagapabok. Ang verse 11, Blessed are you when people revile you and persecute you, and utter all kinds of evil against you falsely on my account. So, kaya ba na, malipay ba ka? Kung kita himuhimuan ta istorya, na dinimao, natusun ta, usulti ko na bisag usang matang sa kadautan, bato ka nato, na dinitinuot, tungod ka nagfollow ta kay Kristo. Magmalipayon ta. Dere sa rejoice and be glad. Magmalipayon, magmaya. For your reward is great in heaven. Dako kay kaganti sa Ginoo. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So diya makita na ito mga iso. Nga mo nga magpalipayon ta amidst sa mga dautang ipala na ito, ibatok na ito, ilabay na ito. Kaya nung diya, great ang atong reward dito sa langit. So in the same way, mga po na, sa kayong kanina, kung saan ang pagka-blessed, mas malipayon ang muhatag kaysa nagdawa. Kung ikaw, selfish ka, hindi ka malipay. Diba? Kaya makuhaan doon mo. Nanikamo, kagmay, nakuhaan mo. Diba? Mungkin nasa dinisip. Pero, ano ingat mo si anak? Sarita sa atong points. First, ayaw convinced ta sa inyo ni Kristo. Si Paul yung nagkuman ako na ihatag niya ang verse. Si Kristo ang nagsulti nga, it is more blessed to give than to receive. Okay? So, related na sa dito sa Beatitudes nga, at first glance, di na ito yung makita ang beauty or ang kung saan yung makuha pa, nga nung magpalipayon mo ka nga, mas ginawang kayo ni mo, ihatag lang mo. Pero di kini mo bukat pila sa kong kamilingon. Ibig sabihin ka sa Beatitudes lagi. Bisag persecute ka, gisulti hanggang dautan, malipay gyapon ka. Okay? So, I give 4 items here for us to fulfill if you want to be more blessed because you give rather than receiving, not nag-receive. So, first na kung nga is go against the enemy's desire. Kung saan din yung enemy? Ang yawa, di kinasaganahan na muhatag ta. Ngayon, klaro. Kung may nature sa yawa din. Kung may nature sa tao, before tato sa nature sa yawa, ang nature ko sa tao sa in Christ, you are from your father the devil. And you choose to do your father's desires. So muna siya ang desire sa tao. Kasagaran yun ang tao mabuhat sa gusto sa enemy, the father or the devil. In Christ, he was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature. For he is a liar and the father of lies. So mao na ang yawa, ang yang mamakat, pagbalik sa kabaturan. Kunya ang tao mas musunod, gusto nilang sundon ang tinuha sa kaaway. Sa John chapter 10, in Christ, the thief, referring to Satan, does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So, doon nag-contrast si Christ ug ang kaaway. So, makita na ito ang thief, ang kahawa kung masakot niya,
does not come except to steal. So diha kalandaan, di siya nangmatag. Diba? Kanang mo steal, gusto niya iyahon man. So di ka matag. So muna ang desire sa yawa, iyahon tanan. Di siya ganahan nga matutas Ginoo, iyahon tanan. Ang niya, kung dili kaya niya man, iya pagpapsyo, no? Niya i-destroy. Pero si Christ, niyanhin so that we may have life. Nihatag siya sa iyang life. Okay? Alam niya, gatag ko na that we have it abundantly. So, kadagaya, nindot na kinabuhi supposedly atong madawa. Labi na gid to ma-enjoy na ito eternal life ko niya. So, ano, kana ato i-go against ang desire of the enemy. The desire sa enemy is to steal or kana kuhaon ka gikas Ginoo. Yang desire sa Ginoo is iya kas Ginoo. Tagaan ka kinabuhi. So, the same concept again. Kung kita natinguha ta sa ubang butang para ito publicist na mga topic, mag-follow pas desire sa enemy. Okay? So, ano, we go against yung desire. Kaya kung go against sana, we can freely give. We can freely give. There is a 10, 15 to 16. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. So makita na to si Christ, naghatag rather than take. Diba? Opposite niya sila sa kaaway. So muna ito sundan. Ato i-go against katong kaaway yung desire which is ipalayo pas Ginoo, i-destroy ta niya. Una nga, kita po, kitagaan ta niya o kana po desire nga ako pwede dita mo share. Okay, kung mo share ta na ato matabangan, and then daghang kung ilang Ginoo. Okay, tatabangan sila. Pero kung naglisod sila, hindi sila asa naman Ginoo. Diba? So, muna gusto sa yawa. Pag-isunod ka, araw you question the existence of God. God will use people to bless other people. Una siya nga, this ganahan niya na. Dere, kita na to si Christ. Iyan yung diari ko mo siya, no? Not to serve, but to serve and then to give His life a ransom for many. So, emphasize ko na, iyang ihatag, iyang kinabuhi. That's the kind of God that we have. Yeah, the kind of being that we should follow. Iyahang mga kinaiya, nga pong sundon. Dili ang iya sa kaaway. Taking is from the enemy, but giving is from the God. Okay? So, mahimo na to, mahimo ta blessed, kaya makahatag ta if first we go against the enemy's desire. Kedua, imagine the real beauty of giving. Isa din na ito masabtan eh. But don't wait for God to let you understand through something, mga circumstances. So, ipasabi ko na, maghulap pabatag panahon na kita may tabangan because of some circumstances. For example, nasunugan ta. Diya siguro natin ma-appreciate ang tabang sa mga tao. Diba? Kung nasunugan ta, ma-appreciate na itong tao, pero nagsuffer po ka. So, ang point there is, imagine na ikaw ang giver, and then, think about this, klaro tayo nga, you have been blessed by God. Nakuha nyo? Kung ikaw ang giver, klaro kayo sa imong mind that God has blessed you. Nga naman, you cannot give what you don't have. Kung nakay capability to give, meaning God has blessed you. Diba? Kung sa may hatag mo kuha. So, diya palandaan, malipay ka na nakahatag ka because obvious that God has blessed you. And kadulasan, mas maayo nga ikaw nahatag kaysa ikaw gitagaan. Labi na sa mga situations like kanang mga panahon nga na ay calamity o naatay sakit, di na nakatrabaho. Diba? Mas maayo na lang kita maghatag kaysa kita gitagaan. So mga dire nga, tama yun nga, kinanglan na ito, unang-naon ni siya. Aron na ito, mapangin siya nga, exercise kinagiving, and we become blessed. More blessed daw kinimhatag kaysa munawat lang. Dire, si Paul is a good example. Ini si Paul, grabe ka siyang labor for the church. Walay pastor siguro makatupong sa buhat ni Pablo. Pero si Pablo, nasa gihimong example for us to follow. Kasi sa Thessalonians 3, 7-8. For you yourselves know how to imitate us. We were not idle when we were with you. Hindi ko namin nagtinapulang samtang nag-ubak ninyo. We did not eat everyone's bread without paying for it. So makita natin yung Pablo. Wa minikaon o pagkaon nga way bayad. Kaya na may uban nga, mag-take advantage ba? Pero
ikaw mo yung nagkuhan, so dapat pakanong ko ninyo, something like that. So, dili necessary nga na. For we did not eat anyone's bread without pay for it, but with toil and labor, we work night and day, so that we might not burden any of you. So makita na to, no, nga, concern sa si Pablo nga, makapabugat siya, yung mga tao, na iyang mga nakonvert. So, kana may nindot kayo nga, kinaiya sa usa ka Kristiyano. Nga, magulo na ta ba? Napabugat pa niya, or mas may mutabang ta, mapalighted ta. But again, balik ta sa katong idea, na kung ikaw ni tabang, you have to be thankful, you have to be happy, nakatabang ka because God has blessed you. Hindi ka katabang, hindi ka kahatag kung wala ka. Diba? Next, this was not because we do not have that right. So, dili nung nawag niya ng katungod. Katungod nga, pwede pa kayo libre. But in order to give you an example to imitate. No? Para naamoy angay sundugan. So, malay din ni Paul niya. Pero, kung sa pa may extent sa pagbuhat ni Pablo, it appears na din nga, wala nagtrabaho sila, pero magtrabaho sila aron may paburden ng mga church members. Okay? Wala sila makaon kung mga libre. Ibayad po sila. Karon, yun na pa sila yung extent kung tanato sa Book of Acts. Ngayon Paul, I coveted no one silver or gold or clothing. So, wala siya nagtinguha sa ilang mga silver, gold, ilang mga damit. You know for yourselves that I work with my own hands to support myself and my companions. So, dili lang sa iyahan, tabang pa siya sa mga kauban. So, makita na ito, no? Tabang pa siya sa mga kauban. Di ba, if you think about it, nakatabang ka sa mga kauban. Di ba, happy ka supposedly, ano? Di ba? Happy ka supposedly. Basta again, think about this. Once nakahipok ka na, then, you have been blessed by God in the first place. So, muna siya nga, ayaw og kaguol kung hatag ka because actually, there is real beauty. Muna nga sa verse 35. In all this, I have given you an example that by such work, we must support the weak. Remembering the words of the Lord Jesus, for He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Si Pablo nga nakabantay ani. Kumita na ang upang mingus lang, labi na sa mga Muslims mo criticize lang nga. Si Pablo kuno nahimuhimog Kristiyanismo, nakita ni Kristo. And often, sa kita. Siya, usa siya sa leading Pharisees niya. Yung kanyang mga Pharisees, nagsigilang bantay kung sa mga lihok ni Christ to go against Christ, di ba? Hindi talaga nga ma-charge na si Christ with something. So, dahil layo, nga si Paul was very observant and he observed kining isulti ni sa Ginoo. Now, it is more blessed to give than to receive. Before ko proceed, I will let you have this in mind. Kung kay daghan kayong liquid, pinaka-barrels of liquid, you want to transfer it to some containers, which funnel will you use? Katong gamay kayo o katong dako na funnel? Diba? I can remember katong nag-uget. After uget, nagdalatag mga tubig dire. Ang ang uban, atong ihatag sa mga silingan, nag-structure lang kay katilayo ang ikuhaan. Hindi kaya sa atong budget po. Nagdalang ni daan og imbodo, palit ni imbodo. Kaya para ang ganon, pwede na ipan kay siyempre, bago itong ganon, pwede ito magamit for other record pa. Kanya, may lisa mga yupi-yupi na. So, nagpalang yun, napalit ang imbodo. Napalit ang imbodo katong dako yun. Parang, dali na ibalhin. Lagi kung kato yung budong gagmay, mabalhin, magyapot, it takes time. Diba? Think about it, ang Ginoo is very rich. Daghan ka siya pwedeng ibuo. Pero hindi ka gamiton kung gamay ka na funnel. Natural mo na, kung daghan ka butang na ibuo mo, you will use katong funnel ni dagko para dali ma-transfer. So, as Christians, we should be the katong big funnel. Ibudong dagko para ang blessings Ginoo keep on flowing sa ato, maagi sa ato, and then paingon po sa uban. Okay? So in that way, malipay din ka. Malipay din ka na naghatag ka. Ano man? God keeps on blessing you. To flow. Pero kung dili ka ni, isa dili dako imbudo, dahil magbabag niya, dili ka lusot, hindi mo ginatang-tangon. Kaya gusto ka mo palusot, ito yung mong transfer. Okay? So that's the second one. The nice beauty of giving actually. If you just understand, kung sabay behind it ba?
Because again, you cannot give what you don't have. So if you have if you can give, meaning God has blessed you in the first place. So for that, we should be thankful. So mas blessed, mas happy ka kaysa katong nagdawat lang. Because ikaw, daghan ka panalangin yata sa Ginoo mo, kaya naka-extend ka pa. Okay? Usa sa makahinder nato is kato. Di ta ganahan nga murag malupigan sa uban. So dapat ato i-value ang uban better than ourselves. So in that way, willing tangwatan. Kaya ato mangi taga-agbili sila ng uban. Kaya kung ato lang self atong gitag-agbili, isod din na buhaton ang paghatag. And in the end, dili daw ka mas malipayon. Then, natay example rin. Ingon ni Paul, dili ko maayo maghatag ka may gugma. So, kini siya about love in respect to the katong spiritual gifts. Pero ato lang tanawon rin, for example, verse 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. So sa atong paghatag sa dinubanan sa sagugma, kailangan po ihatag nga naaday picture para promotion, para pang-promote, mag-vlog-vlog ka, maghatag ka, nagkahatag. Ano naman, dako man kay kagbadawa kung dagang viewers. So lahi na siya. Di ba? Pumunta nga, bunday po ka. Kaya, maghatag ko sila. Kapag po sila, because kanang ilang ihatag na it will create more viewers and they will create more money. With love, nihatag ka, dili para sa imong personal gain, nihatag ka, alam dinigid mo, kasi nagang panghatag matayin mo, ang Ginoo na lang mo-bless mo, and then ka na siya, tinuray ng pagtabang at lupod sa imong matao. And then sa verse 4 pa ni, parahin ka rin, define ang love. Love suffers long, so being patient, kind, piling suya, piling ito mo parang itself, piling hangkod, does not labor great, does not seek its own, it's not provoke praise no either. Kaya does not seek its own. So, kung mahatag ka with love, imo na siya, kato, gi-value ni mo ang lain better than yourself. Imong gikwaan ang imo para sa laing tao. And then, ni Paul, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility regard others as better than yourselves. So, makita na today, value others better than oneself, or in humility now, regard others as better than yourselves. So, kung mahimo nato ni siya, kaya na natong matagpot. Let each of you look not to your own interest, but to the interest of others. So, magyapon, imong tanawon ang interest lain. So, ako emphasize nga, kung sa imong mawa because you give, God is able to multiply. I don't know if you believe in that. Do you know, one time, just recently lang, di ka kong Lapu-Lapu sa Lapu-Lapu City College nga, nagkatuos paho ng terminal. Pag sakay na ko dito, puno na katong jeep nga, kanang utog dire sa, direct hanggang diya sa may GB Tower. No? Niyabat na po. Doon na yung usa ka lalaki nga, ordinary yung worker. Parang dito mo kita ko pa nga, adunahan. Yung kwarta tibo, 1,000. Pero, ihatag niya, yung may sukli. Sige yun na, yung tahatan ng kuhay niya. Ano yun, ha? Kalitan ka ba niya? Tarapit ka nung, ordinary yung kakayo, murag worker ba nga, karang murag gastos tax, magulang na gamay siya na, hindi ka, di sa yung beauty, o sa yung appearance nga, karang kwartahan. Pero, ako na konsensya yung ko ito, imagine, naku kayo siya nabayarang ko ito, imagine, pinapuno ko ito kayo, ilay sunod ito, yatag ang bus conductor ko naman, ano ba ni-consider ka itong manduurang naog. Kato yung pinakalayo, nga na ko ng conductor, ako doktora, sige na ipanalangin na rin yung kas ginawa na, pwede mo, God will bless you 3 times. Nararap ako, mo ginagituan des mga tao. Even ang Christians believe nga pumuhatag dahil ka, i-bless siya more than katong yung hatag. I hope as Christians we believe that also. Ako katingaw parang napan ko na ako'y nauwaw. Imagine, talagang ko dyan, nakabarog pa siya. Siya nakabarog kami, naglingkod. Nasa pinakalikod. Kaya yung paghat, bagay nung nga, ipa na, binihin natin na, yan na pa na. Sure ka doon. Sure ka doon. Oh. So, ako mismo, wala na akong tingog. Pasalamat na ako sa Ginoo. Okay. Pero pilit ako, tanda na. Sabiha itong gawa na eh. Pag naog ko na system, thank you
No, thank you. God bless ang anak ko. Bukod pag naawa. Pero kung bang natao sige naging mo, napagis lang na anak na God will bless them more and more, bless him more and more. Hugiin nila sa mga tao. So, tinood din na siya. No? Even sa Bible, maaga na, walang hindi ka blessed ka kung nahatag ka. Kaya God will bless you more. Rather than, in the first place, i-bless na ka, God will bless you more. Na dire, kato, murag mo tayo, wala mo kapira gud. Wa dito vlog katong hanggan. Ako gitatanaw gud na pa ginagkuha ka. Wala man. Naging vlogger ka ba? Nga naging vlogger ka do. Wala dili mo na rin. Nagkana man siya. Nakabarog ka sa tao. Ya, wala. Kato mahimo niya kinigan na to mahimo. Makrisya ka ba ta? So dito ang concept of interest daw. Kanya kung maglisod ka na, let's always remember the example of Christ. How about yourself the same attitude that is also yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. So, bisan ko siya sa nagwa sa Diyos, equal siya with God, pili niya kung mga bagayhan sa mga version na something to be exploited. Iyan yung ihatag kung iyang kabulingon, versa, and rather he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to death, even death on the cross. So, naagi example na ako nakuha gikan kang Christ. Ang giving, kanina nakita ko na to, no? Si Christ nihatag sa life. Pero mo po ni, sa valuing others, makita na to, na si Kristo, gihatagan, taong-bili, kaysa iyang kagalingon. Bisan Diyos siya, bigyan niyang kagalingon, hukasan yung kagalingon, nagpakamatay siya for us. Okay, so last is emulate the wise men's example. We all know that the wise men got to this at Jerusalem. So, nanong ako na siya emulate. Because the wise men really exerted effort. Imagine they came from the east. We do not know even kung asa bigitan sila. Na, kung ato ni siya tanahon ng story, it's more or less 2 years ang ilang travel. Kaya pagkita nila sa star, na nag-indicate nga na tao na, nag-travel pa sila, nabot sa Jerusalem, kunya pag uli nila, nasuko man si Herod, yan ipapatay ang mga bata, up to 2 years old. Kaya mo ang indication nga, hingato kadugay na. So nga na, kalayo ilang travel. So, di ako landaan, ang effort pa lang nila to travel worth imitating na good. Okay? It says, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. So muna ilang adto sa Jerusalem. And then later on, when Herod the king heard this, he was troubled, and went to Jerusalem with him. And when they had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So muna ihang gipagkita nila. Yang ritual lang of course, i-gather ni Herod ang mga chief priests and scribes, and then kay Basa kay Asa. Niya po itong isusigit kamus agyod nakita ang star. Kaya naman siya plano. Now, let's just go directly to verse 9. Sa diyang umanas lang isultihan ni Herod nga tuwas Bethlehem, pangitaang bata at tuwa kay pangitaang kayo, kung makita ninyo, halimbawa ko kay musimba ko. So, musimba ko na siya. Pero lahi ang purpose. So, verse 9, when they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Verse 11, and when they had come into the house, so sa balay, it is a manger, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. When they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. So imagine, ilang ba? Ilang pag-offer. Layo kay sila, sila effort to come. Kaya paghatod nila, dili basta-basta po dahil ilang i-offer. Nanong ako man yung emphasize na we have to emulate. Kaya karong panahon na ba, murag mo nilang basis sa ilang pagpangaruling. The Bible clearly tells us na maadto ka aron muhatag, di ka maadto kay mangayo. Diba? Baliran. Maadto sa imo kay mangayo. Ang ilang supusin na ilang murag pattern kini, yan ang hatag. Pero ang naghatag mo ni adto, nag-exert yung effort sa kalayuan eh. Around 2 years kung lang travel yung tao. I don't know. Basta according to silang kanto, 2 years ang bilo mo itong ipapatay ni Herod,
Tungod kay, muna tayo nga dito na nagsugod ang nag-appear ang star. Na mo'y basihanan, na natao na kuno ang ito na ito siya. Ang dako ni si Christ actually, almost 2 years na, wala siya sa manger. Gani, in the same chapter, in the middle of the night, gipalaya sila o gipadagan sila nga sa Egypt. Ano ka na carry the baby bago na tao, dagan sa Egypt in the middle of the night, pag mas mayong sakinan sa una. Diba? Pero kung dako na si Christ, pwede na gyud na mo travel even night time. Palayo ngadto sa Egypt. So makita na to again nga when we go muna itong water, go and give, not go and ask. Kaya muna ilang i-practice ka ron ka, return ka, hindi ka matag. Wala yung biblical basis na maadto ka para mangayo. Maadto ka aron hatag. Muna maadto kang binilin kay manghatag. So tama na sa procedure, dili kay matag na binilin mangayo pa rito. Okay, so ilang karita sa ito introspection. So before that, again, atong i-summarize ang upat ka things that we can do so that we can give and we will feel the blessedness. Ngayon, it's more blessed to give than to receive. Makasabot ang more blessed siya because ang may kamalipay tungod kay nakahatag kami ng gi-bless na kas Ginoo. Aside from that, God can bless you more. Kung sa mawaan mo, kayang i-multiply sa Ginoo. So, muna siya nga, angay ko kamalipay kasi magdawat ka. Pero, again, 4 things to go against the enemy's desire. Kaya enemy, hindi siya ginamatag ka. Because kung makatabang ka, dagang ilang Ginoo. Kung di ka katabang, dagang question na abay Ginoo. And then, gusto na ipalayo kas Ginoo. Ikadua is, imagine ka to, ang beauty of giving. Sa ako nag-emphasize, nakahatag ka because God has blessed you. You have to be thankful for that. And another thing also is God is able to bless you more. And then, ang next is kapto siya, you can do it if you value others highly than yourself. Kung itong bili ang tao. And then lastly is, tanong na to, emulate natin itong mga wise men nga, exert yung effort to go and give something agad to dito sa Ginoo. Okay, so introspection. So for the first item, so do we do the enemy's desire by taking what we can get rather than giving? Remember, ang enemy is taking, not giving. God's side is giving. So if we are God-like, we should be giving rather than taking. Next, imagine the real beauty of giving. Have we now realized that it is better to give rather than being given? Diba? Again, give less na kadaan sa grain in the first place and God can use you as a big funnel to channel His blessing. And then next, are our hearts capable of treating others better than ourselves? Kaya ba? Or ang atong yakong self atong yung unahon? So next, ang emulate. Do we come with effort to give rather than to come, ask, and take? So I hope dili tayo come, ask, and take. We have to give. When we go and give. So diha lang ko po ito mga igsungan. Salamat sa inyong mga pagpaminaw. At mga kapel ko ang mga